devotion this morning, let God be your partner. Sino mo po ba ang partner mo sa buhay? Alam niyo, maingat po tayo sa pagpili po ng partner, no? Sa lahat ng bagay sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong negosyo. Kasi kung mandurugas po ang partner mo at sila po ay talagang makasarili, ayaw nila na ikaw ay umunlad, sila lang gusto umunlad, eh hindi po magandang partner. Pero alam po ninyo, if you make God and allow the Lord to be your partner in your life, in every aspect of your life, in everything you do, I tell you, hindi ka mabibigo. Sapagkat ng Diyos po, no, nais niya na ang hatian sa iyo pong profit, no, sa kita mo ay mas malaki sa iyo. Bagamat siya po ang nag-provide ng lahat ng bagay, siya po ang nag-provide ng lahat ng mga materials na yan, yung mga, kumbaga sa pabrika, excuse me, sa kanya lahat, ano, ng mga materials, raw materials, it was provided by the Lord. Ano? At ikaw lang talaga ang magtatrabaho, pero the great and brilliant ideas, it comes from Him. If you make God the partners, then I tell you, ang hatian ay gusto niya lamang ka. Dahil ang gusto ni Lord, happy ka. Kaya, I tell you, napakasarap pong maging partner ng Panginoon. God's will for all believers everywhere is abundance. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God's will for all believers is abundance. Ang kasaganaan. Yes, sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. He is ready to overwhelm you with every form of grace. The other words for grace is favor. Favor, no? Every form of favor. So that you will have more than enough of everything, every moment, and in every way. You will have more than enough. Napakaliwanag po, no? Kayang-kaya ng Lord at siya po ay more than ready to overwhelm you with every form of favor, with every form of grace, with every form of blessing, so that you will have more than enough of everything. Of every moment, you know, in every moment, sa lahat po ng sandali at sa lahat ng kaparaanan, in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. You can read that in the Passion Translation. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Now, I love this verse or this version of the Bible kasi talagang binibigyan po niya ng malinaw na pagpapahayag o kapahayagan ng verse na yan. He will make you overflow. Hindi lamang po ikaw basta magkaroon ng fullness of grace or mapuno, but an overflowing of grace. Ever-increasing grace sa buhay mo. He will make you overflow with abundance. So, sino po ang gagawa? Siya. Ngayon, para magawa po niya ito, according to this verse, you must make Him and allow Him to be your partner. Kapatid, hindi ka dudugasin ng Diyos. Hindi ka, the Lord will not cheat you. The Lord will not destroy you or hindi ka sisirain ng Panginoon at hindi niya rin sisirain ang kanyang pangako sa iyo at hindi ka dudugasin. Ano ba itong nakakaswitikan na po Diyos? No? Mabaling nga si kapit imang switik kang kana, but not God. Okay? So, you must believe this verse. He will make you overflow. He is the one to make your life, in everything you do, your business, your works, will overflow. Pag sinabi pong He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Oh, I love this. In every good thing you do. So, ibig sabihin, meron kang ginagawa. Pero kinakailangan, sa lahat ng ginagawa natin, negosyo man yan, pag-abroad pa yan, pagtatrabaho man yan, in everything you do, every good thing you do, siya daw po ang magbibigay ng overflowing abundance sa ating buhay.
So you must recognize that in every increase of your life, in every promotion, in every good things coming to you, sa lahat po ng mapasweldo man yan, mapakita sa negosyo yan, mga magagandang nangyayari sa ating pamilya, you should recognize that God is the one doing it because He is your partner. And He promised to do it. Bilang ikaw ay mananampalataya at na kay Kristo, ipinangako niya. Kaya nga po lahat po ng mga mananampalataya, dapat you recognize God. It's not because of your galing, it's not because of men, it's not because of those relatives or people. No. Although they are God's divine connection. Your relatives na nagbibigay ng promotion sa'yo, nagbibigay ng pabor sa'yo, yung pong mga kamag-anak o nakilala, kaibigan mo na nagbibigay sa'yo ng pabor, salamat sa Diyos sa kanilang buhay. But you must recognize that all of them, ang Diyos ang naglapit sa kanila, sa'yo. No? They are a blessing. Kaya kung pinaparangalan mo sila, kung nagbibigay ka ng papuri sa kanila, pinapakilala mo sila na sila ginamit, no? Upang ikaw ay magkaroon ng kaunlaran. Minsan, pinaparangalan natin yung magandang ginagawa ng mga tao, yung teachers, yung barkada mo, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, na nagbigay ng pabor sa'yo, pero dapat mong kilalanin, kapatid, na nagbigay ng lahat ng yan ay ang Diyos. Why? Because He is the one to make you overflow with abundance in every good thing. Kaya kung marunong po tayong magparangal at kumilala sa mga tao na tumutulong sa atin, higit nating bigyan ng parangal ang Diyos sapagkat ang Diyos ang naglapit sa mga taong yan sa buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng divine connection, avenues sa buhay mo. It is God. Of course, hindi natin sila i-itsipera, yung mga kabag-anak, mga taong yan. Pasalamatan natin sila. We need to do good things to them. But of course, again, ang ultimatum noon, ang bottom line niyan is ang Diyos ang gumagawa. So you can make this become reality in your life. So paano po magiging realidad? Yung pong sinasabi po dun sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, no? Baliktarin natin. 2 Corinthians 8:9 naman. Embrace this wonderful truth. If you want this become reality, merong pong way si Lord. Agree that the grace to be rich is on your life. You need to agree that the power and the grace in your life to be rich, to become wealthy, to become prosperous, or to be promoted is nasa buhay mo na. You have it already. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, baliktad yung isa kanina 2 Corinthians 9:8. Ngayon naman 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that though He was rich, yet for His sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Okay. Kitang-kita po dito sa verse na to na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na kung bakit po siya, ang ating Panginoon na mayaman ay naging mahirap. Ang kanya pong layunin ay ikaw na mahirap, ako na mahirap ay maging mayaman. So dito pa lang, bilang mananampalataya sa Kanya, you need to believe that this is the will of God for you. Kasi may mga mananampalataya, even pastors, na hindi po nila inaayunan or hindi nila pinopokusan ito kasi parang sa kanila ay hindi raw yun ang will ni Lord. No? Na maging, it's not about old blessing. Alam po ninyo, ang gospel, ang mabuting balita, ay may dalang pagpapala, may dalang kasaganaan. Hindi po kahirapan ang dala po ng mabuting balita. No, hindi lamang po ito kaligtasan na buhay na walang hanggan that when you die and you have eternal life when you get to heaven. Kundi ang mabuting balita ay may dalang kaya nga mabuti, no? Kaya nga tinatawag na good news. Kasi nga po meron siyang dala-dala, package po 'yan. No? Hindi po puro paghihirap.
Bagamat merong persecution at merong pong pag-uusig, merong rejection ng tao, that's normal. No? Kasi nga po, hindi lahat ay umaayon sa iyo. At kapag somebody opposes you, ibig sabihin, you are going against their way. No? Kung ang kanilang way ay papunta sa destruction, ikaw naman ay papunta sa kasaganaan. Papunta sila dun sa kumunoy, ikaw naman ay papunta sa buhay na walang hanggan. Of course, it's normal that they gonna oppose you. Normal yan. Yung persecution, yung sinasabi po dyan sa Mateo, na mapalad kayo kapag kayo ino-oppose, kapag kayo ay pine-persecute dahil sa akin. And that's normal. No? At dahil po sa pananampalataya natin, doon sa pagkilala natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo matitinag ng anumang pong mga persecution or anumang ibabato ng tao laban sa atin. Ang pag-uusig ng tao, that's normal. Kung meron bang problema na kinakaharap sa buhay po natin at meron bang pong mga dilubyo na nangyayari at nagaganap, that's normal. Nangyayari sa kanila, sa mga hindi sumasampalataya, at dahil tayo po ay nabubuhay dito po sa fallen world, then that's normal, it was happen. Pero, ito pong gusto kong ipaabot sa inyo. Bilang mananampalataya kay Kristo at na kay Kristo because you are in Christ, ang layunin ng Panginoon ay maranasan mo ang kasaganaan dito sa lupa. Of course, ang kasaganaan na ito, hindi lamang po patungkol sa pera, hindi lamang po patungkol sa ginto, o hindi lamang po patungkol sa mga material na bagay, bagamat kasama yan. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa relasyon mo sa Diyos. Our relationship with God. And if you have a relationship with God, diyan po nagsisimula na lahat ng mga nais ng Diyos na kabutihan ay dadaloy na sa iyo. Your relationship with God is the avenues of all the good things, all the blessing will come upon you. Why? Because the Father is the source of all good. The Father is the source of all good things and perfect things, beautiful things. Every perfect and good, perfect gift and good things comes from our Father. So kapag ikaw ngayon ay connected na sa Lord, it is normal na dadaloy sa iyo yung pagpapalat biyaya, and you must believe that. Parang kuryente lang yan eh. Kung subukan mong humawak sa kuryente, no? Dadaloy sa iyo yung kuryente. Dadaloy yan. Ganun din, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kagandahan. Lahat ng pangit, lahat po ng mga, alam mo, ang Diyos ang pinagmumulan ng kagalingan, fullness of life. God is the source of everything. Kaya normal lang na kapag ikaw ay naka-connect sa Kanya, you are connected with Him, dadaloy sa iyo yun. Actually, nasa sa iyo na nga eh. Ibinigay na nga sa atin, no? In the inside of you. You have the life of God living in you right now. The Zoe, life of God. You know, the word Zoe, that is life. And that life is the life of God. The very nature of God. And that is the new you. According to 2 Corinthians 5:17, that is the new nature, the new creation. The new nature of God is your very nature now. At yung nature na yan is already in you, my friend. And that nature has the fullness of God in the inside of you. Kaya, first and foremost, for us to attain this, yung sinasabi po dito sa 2 Corinthians 9:8 na He will make you overflow with abundance in every good thing you do, you must first and foremost believe on this wonderful truth sa 2 Corinthians 8:9 na siya na mayaman ay naging mahirap upang ikaw na mahirap ay maging mayaman. Lahat ng pangit, mga kapatid, hindi galing sa Diyos. Yung pong kahirapan, ang sakit at karamdaman, kagulumihanan, wars, greediness, it comes not from God. No? Lahat po ng ang ibubunga po sa ikawawasan, it comes not from the Lord. Kaya friend, you must believe and foremost, embrace 2 Corinthians chapter 8 verse 9 that God wants you to be rich. God wants you to be wealthy. Pakisulat nga po ninyo dyan sa mga naniniwala, God wants me to be rich, to be wealthy, to become whole. Whole, walang kakulangan. It is a shalom life. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken life.
That is the will of God for you and to your family, your ministry, and to everyone who are in Christ Jesus. Okay? Step number two is that begin to abound and excel in the grace of giving. So, paano mag-overflow yung pong abundance of grace in our lives? Okay? Yung number one kanina, maniwala ka na siya na mayaman ay naging mahirap upang ikaw na mahirap ay maging mayaman. That is the will of God for you. Kasi if you don't believe on that, kapatid, paano mangyayari na ikaw ay pagyamanan ng Panginoon kung hindi ka naniniwala? Yeah? Sarado ang puso mo. Sarado yung paniniwala mo. Okay? And number two is this. Begin to abound and excel in the grace of giving. Alam niyo, sabi po doon sa 2 Corinthians 8:7, lalo po kapag basahin nyo doon sa NIV version, sa New International Version, as you abound in everything, okay? Sabi doon, you excel in faith. You excel in speaking. You excel in your service to the Lord. Naging committed kayo. And even you excel on your love, on your support. Support, lahat. Nag-e-excel kayo. Sa inyong pananampalataya, very good. Pumapalakpak po si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. No? You are excelling in everything. But, sabi niya, doon sa last part, ng verse 7, make it sure that you also excel in the grace of giving. Sa pagbibigay, ay kinakailangan mag-excel din kayo. Kaya nga po, mga kapatid, if you really believe that God is your partner in your business, God is your partner in your works, God is your partner in your life, in your family, in everything you do, recognize your partner. In every increase you have to recognize your partner. So, paano po natin re-recognize your partner? May partner pala ako. Meron siyang kabahagi. At yung kabahagi na yan, of course, the Lord's commanded us, we have to give it to the mission. We have to give it to His ministry. Sabagat ang ministeryo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi po ministeryo ng tao yan. Hindi po ministeryo ni Pastor Walter yan. Hindi ministeryo ng inyong pastor yan. Yan po ay Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangang maipaabot ang mabuting balita sa mga tao sapagkat ang mabuting balita, ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, ang siyang tunay na kailangan ng mga tao at tunay na buhay sapagkat kahit ano ang ibigay mo sa tao na material na bagay, yan po'y pansamantala lamang. Maganda po na tayong magpakain sa kanila, magkaroon po ng feeding program sa kanila, pero feeding them with the physical foods, feeding them with foods without feeding them the Word of God is useless. Sapagkat po yung kinain nila ngayon, mamaya po o bukas, tunaw na yan, bulok pa na po yan, mabaho na po yan. Wala na yan. Lahat ng bagay na ibibigay natin na panlupa, matutunaw, mawawala yan. Pero ang ibibigay natin na salita ng Diyos, yun po ang tunay na buhay at yun po ang kailangan ng mga tao at yun po ang Great Commission at kinakailangan ma-finance ang gospel na maipahayag sa mga tao. Kaya po yun po yung tinatawag na kayamanan natin, no? So, that is the commission, the Great Commission of the Lord, na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng bahagi dito po sa ipinapagawa ng Panginoon, yung pong kanyang nais na maisagawa. Kasi nga po, hindi po pwedeng ang espiritu o mga anghel ang bababarito para mangaral sa mga tao. Maalala niyo po si Cornelius, doon po sa Acts chapter 10, siya po ay nananalangin, nagpakita sa kanya yung isang anghel, at sinabihan siya ni Cornelio na ipakaon si Simon Pedro para nang sa ganun ay ipahayag sa kanya yung daan ng kaligtasan. Bakit hindi po yung anghel ang nangaral? Kasi ang komisyon, the Great Commission, ay hindi po naibigay sa mga anghel. It was not commissioned to the angels. It was commissioned to the believers. It was commissioned to you and me to go and preach the gospel. Of course, tulungan natin sila. Kaya nga po yung pagtulong, halimbawa, pagpapakain sa kanila, that's good. Pero kinakailangan maipahayag ang salita ng Panginoon. At ito pong trabahong ito, hindi po trabaho na pinagkakakitaan ng mga pastor, kundi ito po ay kinakailangan pagkaisahan ng lahat ng sumasampalataya na i-finance ang gospel.
Sa totoo lamang po mga kapatid, hindi po gano'n kadali ang ginagawa po ng mga pastor. I salute the pastors, no? At marami pong stress ng mga pastor kasi nga po sa totoo lang, they give all their time, pag-aaral, pananalangin, pagbibisita, pagpunta, pangangaral sa mga tao, and yet wala naman pong balik. Hindi naman sila kumikita dyan, no? Sa mga misyon na pinupuntahan ng maraming mga pastor, hindi naman sila kumikita dyan. Actually, karamihan dyan dumudukot pa sa bulsa dahil po sa laki ng expenses. Ano? At kaya nagkakaroon ng stress kasi yung iba umuuwi, walang maibigay sa pamilya, walang may pakain sa pamilya, walang kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kaya I really salute the pastors and let's pray for them. Pero sa magitan po ng pagkakaisa natin, pagtulong, at yan po yung tinatawag na partnership natin sa Panginoon. Oh, I tell you, there is a promise. You have to expect that in your partnership with the Lord, yung kapanganyang pangako po doon 2 Corinthians chapter 9 verse 8, He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Actually, sa akin nga, para sa akin, kahit wala na yun Ako yung naniniwala na lahat ng increase ko at pagpapala, promotion ng inyong mga anak, ng ating kamag-anakan, galing sa Diyos yan. Kahit hindi mo nga sabing, kahit Lord, hindi bumalik, lahat naman ito galing sa iyo. Minsan nga, nabasa ko po yung pag-aalay ng mga, nila David sa Lumang Tipan, nanguna si David, nagbigay siya ng mga ilang toneladang ginto, pag-aalay, tapos ang dami ring mga nag-alay para po sa pagpapatayo ng templo. Abi, grabe. Araw-araw, nagdadagsaan pong nagbibigay hanggang sa sabi ni David, tama na, ang dami na nito, sobra-sobra na to. Tapos nanalangin po si David. Ang ganda ng prayer ni David. Sabi niya, Lord, ibinibigay namin to sa iyo, pero sa totoo lang, hindi naman namin pag-aari to sa iyo din to Hindi, sa iyo din to. Kaya Panginoon, wala kaming may pagmalaki. Actually, kapag tayo po yung nagbibigay man, sa Kanya rin lahat yan. Kaya mga kapatid, if you are recognizing the Lord as your partner in your life, in your business, in your works, in your body, in your workplace, na siya nagbibigay sa iyo ng magandang kalusugan, nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay ng proteksyon sa iyong mga anak at sa lahat, kapatid, recognize Him by giving something para po sa ministeryo ng pagpapalaganap. Okay? So, excel in the grace-filled generosity. Make sure that you also excel in the grace-filled generosity. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Alam niyo kung ano magiging resulta niyan? God's grace for abundance will abound toward you. You know, the anointing to prosper is upon each and every one of us. But we must learn to cooperate with it. Ibinigay na ng Diyos yan, kaya lang, meron pong kaparaanan. Ang tunay na nagre-recognize na partner niya ang Diyos, binabahagi na niya ang Panginoon. Hindi pwedeng wala. Galit tayo sa corruption. Galit tayo sa corrupt na mga politician. Ninanakaw nila. Sabi ng isang kaibigan ko, sa totoo lang, ang daming mga galit na mga tao sa corruption na nangyayari sa gobyerno. Pero ang totoo, maski sa church, maraming corrupt. Ang ibig sabihin po ng corrupt ay pagnanakaw. Nagagalit ang maraming tao sa mga corruption sa gobyerno kasi nga, ang laki ng ninanakaw nila. Pero alam po ba ninyo, maliit o malaki pagnanakaw po yan. So tayo, kung tayo po ay bilang partners ng Diyos, ang Diyos ang partner natin at majority ay Kanya ang lahat, Ang buhay natin, ang lakas natin, ang araw, ang ulan, ang tubig na kailangan natin, ang lupa, ang mga halaman, ang raw materials, kung ano man po yung mga ginagawa natin mga negosyo, sa Kanya lahat naman galing yan And yet we don't recognize Him. Hindi natin na binibigyan, sa atin lahat. Ibigay mo para sa luho mo, para pansamantalang pangangailangan mo. Ang tawag po diyan, kapatid, ay corruption. Kaya dapat mawala, matunaw, masira ang corruption sa church. Sa mga mananampalataya, we are corrupting God. Kaya minsan yung sinabi niya doon sa Malakay, ninanakawan niyo ako Sabi ng Lord, ninanakawan niyo ako. Mga kapatid, dito po sa Bagong Tipan, wala nang batas ng pagbibigay.
no, na kapag di ka nagbigay ng ganito, masusumpa ka because we are already redeemed from the curse. Kaya lang, ang sabi po, God loves a cheerful giver. Yung pong mga nagbibigay ng may kagalakan sa puso. Kung meron pong porsyento ng pagbibigay sa lumang tipan, I want to tell you, my friend, that we living in the grace of God because we are living and giving to God, serving the Lord out of love, I do believe that we have to give above that percentage. Kasi nga po, it is a recognition to the Lord. That's how you recognize God. Pwede natin sabihin, alam ni Lord ang pangangailangan ko. Yes, alam ni Lord ang pangangailangan natin, but we need, first and foremost, gusto ng Diyos, i-recognize mo siya na siya ang partner mo sa buhay. Siya ay partner mo sa sa iyong negosyo. At meron pong ipinapagawa ng Panginoon na Great Commission, and that is to go and preach the good news, to strengthen our brothers, to help our brothers. Ano? Ang dami po, kaya nga po, I tell you, kung tayong lahat ay magkaisa dito at magkaroon po ng tapat na puso na tayo po ay partner ng Lord, walang maghihirap na iglesia, walang maghihirap na pastor, walang maghihirap na gawain, walang magkuklos na church dahil hindi nakabayad sa upa, no? At walang magmumukhang mahirap at nagmumukhang kulto ng mga born again. Alam mo ninyo, minsan parang nakakahiya ang kalagayan ng ibang mga churches na mukhang kulto kasi nga po, ang hirap yung barong-barong yung kinalalagyan nila, di ba? Lord, help us. Glory to God. Before I close, sabi nga ng ay mga born again naman tayo lahat dito. Sabi nga ng isang pastor, di ba, sabi natin, yung po mga iglesyang tulisan, yung mga may tulis na iglesia, no? Kulto tawag natin sa kanila. Di ba? Kulto tawag natin. Pero yung mga church nila, disente, magaganda. Di ba? So, ibig sabihin, sila ay disenteng kulto. No? Yung mga nakanektay na naglalakad-lakad lagi yan, no? Yung mga Mormons, sabi natin, kulto. Pero tingnan nyo naman, disente sila. Tapos yung kanilang mga churches, ang gaganda, ang lalaki. No? Talagang fully furnished. So, ibig sabihin, mga disenteng kulto. O, yung mga malalaking church yan, no, na ipinatayo ng mga Espanyol. Akala natin, siyempre, dahil wala sila sa atin, sabihin natin, kulto. Pero tingnan mo naman, mga malalaki, mga talagang may mga palamuti pang ginto, yung kanila pong mga upuan o mga basong ginagamit, everything, ano. So, ibig sabihin, talagang well-respected sila. Sa atin, tayo kaya? Sa atin, ang tingin natin sa sarili natin, tayo'y totoo. Diba? Pero ang tingin nila sa atin, kulto din tayo. Kaya lang, kulto na nagkalat. Kulto na kung saan-saan lang nagtitipon. Kulto na mahirap. Yung iba dyan, kulto na, nagtatricycle, everything na pastor nila. Minsan, so, ang tawag nila sa atin, kulto din. Kasi hanggat hindi nila tayo kakasama, kulto ang tawag nila sa atin. Kaya lang, ang tingin nila sa atin, kultong maingay, kultong naghihirap, kultong nagkalat, kultong saan na lang nagtitipon. So, yun ang tingin nila, mga kapatid. Huwag nating hayaan na ganyan ang mangyari. Kasi kung tayo po'y nagsama-sama, I tell you, at magkaisa na tulungan. Ang isa pa sa nakikita ko sa ngayon, karamihan sa mga malalaking mga churches na mga born again o mga Christian, kung yung mga mayayaman, sila lang ang nagsasama-sama. Sila lang. Ang dami pong mga dapat na tulungan. Oh, glory to God. Sa lahat po ng mga nagkikisa ngayon, mga kapatid, maraming salamat and thank you for partnering with us and partnering in the ministry of the Lord. And I speak the blessing coming to you in Jesus' name.